Noong Hulyo 1993, isang pampasaherong bus na pabaguyo mula Maynila ang panandaliang huminto sa isang stopover sa Tarlac. Sa loob ng 15 minutong pahinga, ang mga pasahero ay nagsipuntahan sa tindahan at sa mga palikuran. Isa sa kanila ang 43 taong gulang na may bahay na si Maria Reyes, na tahimik na tumayo mula sa kanyang upuan. Isang maliit na handbag lang ang dala niya papuntang banyo. Ngunit pagkalipas ng 15 minuto, tanging ang kanyang maleta at payong na lamang ang naiwan sa upuan. Hindi na siya bumalik. Hinanap siya ng kanyang asawa sa buong stopover. Tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit si Maria ay hindi na nagpakita. Sa talaan ng araw na iyon, walang kahit isang saksi, walang kahit isang segundo ng video na naiwan. Ang lahat ay naglaho na parang isang tagpo sa tag-araw. Ang kaso ay isinara bilang isang simpleng paglalayas at 10 taon ang lumipas. Ngunit noong 2003, habang isinasagawa ang pagsasayos ng stopover sa Tarlac, isang lumang cassette tape ang natakpuan sa isang sulok ng bodega. Nakarecord sa tape ang mga anunsyo nga araw na iyon at sa dulo nito, may isang bagay na hindi dapat naroroon. Ito ay boses ang isang tao, isang pag-amin, ang huling tala ang isang tao. Sa araw na iyon sa Tarlac stopover, ano ba talaga ang nawala? Ang mayapak ng isang babae o ang konsensya ng isang tao? Ngayon, babalikan natin ang 15 minutong iyon. Kung hindi ninyo sila aalalahanin, ang kanilang nga pangalan ay tuluyang maglalaho. Ito ang pagsasalaysay ng manawawala. Unang kaso, ang pag-alis sa tag-araw. Noong Hulyo 22, 1993, sa listahan ng mapasaherong bus biyaheng Baguio, makatabing nakasulat ang pangalan ng mag-asawang 15 taon ng kasal, sina Jose Santos at Maria Reyes. Ang asawang si Jose ay isang manager sa isang kumpanya sa Maynila at si Maria naman ay isang 43 taong gulang na may bahay. Wala silang anak. Iyon ang unang araw ng kanilang bakasyon. Ngunit ang itsura ng dalawa sa loob ng bus ay malayo sa pananabik ng isang mag-asawang nagbabakasyon. Si Maria ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, walang imik. Si Jose naman ay tila na ilang na tumitingin sa kanya bago umiwas ng tingin. Makalipas ang isang oras na biyahe, si Jose ang unang nagsalita. Bakit ba ang tahimik mo nitong nakaraang araw? Pakul lang. Ako. Iyon na ang huli nilang pag-usap. Sa investigasyon ng pulisya, sinabi ng asawa na iyon ang kanilang huling usapan. Ngunit ibang kwento ang isinalaysay ng mga kaibigan ni Maria. Matagal na raw isinara ni Maria ang kanyang puso dahil sa kapabayaan at madalas na pakbabalewala ng kanyang asawa. Ganito ang testimonya ng isang kaibigan sa pulisya. Sabi ni Maria, hindi raw siya tinatrato bilang tao ng asawa niya. Tagaluto at tagalaba lang daw siya sa bahay. Pero hindi isang kasama sa kwentuhan. Pakiramdam daw niya ay wala siyang halaga, parang hangin lang. Kaya madalas niyang sabihin na gusto na niyang umalis. Sa loob ng 15 taon ng kanilang pagsasama, ang puso ni Maria ay nasa ibang lugar na, malayo sa kanyang asawa. Noong 1933, para sa mga may bahay na Pilipina na nasa edad 40, ang paghihiwalay ay hindi isang madaling pagpipilian. Ang pamilya, ang kahihiyan, at ang hirap na maging malaya sa pananalapi. Ang manatitirang pagpipilian para sa kanila ay magtiis o tuluyang maglaho. Kaya, ito ba ay isang ordinaryong bakasyon ng isang mag-asawang nagsasawa na? O ito ba ang huling pagsama ng asawa para tapusin ang lahat? Ayon sa mga profiler, ang isang taong matagal nang nakararanas ng emosyonal na pang-abuso ay nagpapakita ng ugaling magbigay ng huling pagkakataon sa kanilang kapareha bago sila umalis. Ngunit kapag ang huling pag-asang iyon ay nawasak, aalis sila nang hindi nalilingon pa. At ang sandaling iyon ay dumarating ng biglaan, sa oras at lugar na walang sinuman ang nakakaalam. Naintindihan lamang natin ang kahulugan ng tanong na ito nang dumating ang bus sa stopover. Ang 10 minutong pagitan, alas 10:45 ng umaga,
Dumating ang bus sa Tarlac stopover. 15 minutong pahinga. Noong dekada 90, ang mas stopover ay laging punong tao, hindi tulad ngayon. Pawisang bumababa ang mga pasahero mula sa mga bus na walang aircon, pumipila ng mahaba sa banyo, at nagsisiksikan sa tindahan para bumili ng ice cream at soft drinks. Si Jose ay nagtungo sa tindahan para bumili ng kape, habang si Maria ay pumunta sa banyo. Ito ang huling sandali na makasama sila. Ayon sa mga nakakita, si Maria ay may dala lamang na maliit na handbag papuntang banyo. Ang kanyang maleta at payong ay naiwan sa upuan. Ito ay isang normal na kilos. Walang dahilan para dalhin ng isang taong sandaling gagamit lang ng banyo ang malalaking bagahe. At lumipas ang 15 minuto. Umalingaw-ngaw sa buong stopover ang anunsyo ng pag-alis ng bus. Naunang sumakay si Jose, dala ang kape at umupo. Inakala niyang babalik din agad ang kanyang asawa mula sa banyo kaya naghintay siya habang nakatingin sa labas. Ngunit malapit na ang oras ng pag-alis at hindi pa rin bumabalik si Maria. Noon niya napagtanto na wala pa ang kanyang asawa. Sa upuan, naroon pa rin ang kanyang maliit na maleta at payong. Nasa loob ng maleta ang madamit, kosmetiko, at pati ang kumpirmasyon ng kanilang tutuluyan sa Baguio. Ngunit ang handbag na dala niya ay wala na. Malamang na nasa loob niyon ang 3,000 piso, credit card, at ang kanyang ID. Nagmamadali siyang bumaba ng bus at nilibot ang stopover. Isinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa, ngunit wala si Maria. Nakiusap siya sa isang babaeng pasahero na dumaan sa banyo para tingnan sa loob, ngunit wala rin siya roon. Sinabihan na siyang driver na alis na sila. Sa huli, kinailangan umalis ng bus nang hindi kasama si Maria, naiwan si Jose. Tumakbo siya sa opisina ng stopover at huminging tulong. Inilalarawan ang itsura ng kanyang asawa. Ilang beses tinawag ng staff ang pangalan ni Maria sa anunsyo, ngunit walang sumagot. Posible ba na ang isang tao ay maglaho ng walang bakas sa gitna ng isang abalang highway na nagiwan lamang ng maleta at payong? Nung panahong iyon, wala ni isang CCTV sa Tarlac stopover. Noong 1993, ang mga security camera ay mamahaling kagamitan na makikita lamang sa mga bangko o mahahalagang gusali ng gobyerno. Ang mapribadong lugar tulad ng stopover ay walang kakayahan o hindi nakakakita ng pangangailangan para dito. Ito ba ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan o isang planadong paglalaho? Kung plano niyang umalis, makatuwiran na dalhin niya ang pera at ID sa kanyang handbag. Ngunit may isang tanong na nananatili. Noong dekada 90, ang 3,000 piso ay hindi sapat para magsimulang bagong buhay. Sa isang ID at 3,000, saan at paano siya mabubuhay? Noong 1993, hindi pa laganap ang paggamit ng credit card. Karamihan sa mga transaksyon ay nangangailangan ng cash at ID. Ang pagkuhang tirahan, paghahanap ng trabaho, o pagbubukas ng bank account ay nangangailangan ng ID. Kung nahanda siya para sa isang bagong buhay, dapat ay mayroon siyang mas maraming pera at mas konkretong plano. Ang tanong na ito ay lalong lumaki habang umusat ang investigasyon. Ang ulat ng asawa. Noong hapon ng araw na iyon, pagdating sa Baguio, agad na nakreport si Jose sa pulisya tungkol sa pagkawalan ng kanyang asawa. Nawala raw si Maria habang bumibili siya ng kape. Ang pulis na tumanggap ng ulat, si Esposado de la Cruz, ay malinaw pa ring naalala ang araw na iyon kahit 30 taon na ang nakalipas. Ang boses daw na ulat ay nanginginig, ngunit kakaiba, halos walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Tila ba nakukuwento siya tungkol sa ibang tao. Ganito ang nakasulat sa police report. Nagulat, Jose Santos, 43 taong gulang, lalaki, lubhang kalmado. Nanginginig ang kamay ngunit mahinahon ang boses. Walang luha. Nagtanong si SP1 de la Cruz. Nang tanungin kung nagawi sila, mariin niyang itinanggi. Nang tanungin kung may kakaiba sa kilos, ng kanyang asawa kamakailan, sinabi niyang wala namang espesyal, tulad lang ng dati.
Nang tanungin kung may ibang lalaki na kinakausap ang kanyang asawa, sinabi niyang impossible. Hindi ganoong tao ang asawa ko. Maikli at tiyak ang masagot. Naniniwala si SPO1 de la Cruz noon na sigurado siyang naglayas ang asawa. Ayaw lang daw aminin ng lalaki ang katotohanan kaya pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Ipinaliliwanag ng mga criminal psychologist ang emotional dissociation na ipinapakita ng mga taong nasa matinding pakabigla. Kapag sobrang tinding trauma, pansamantalang isinasara ng utak ang mga emosyonal na circuit para protektahan ang sarili. Kaya nakmumukha silang kalmado at nawawalan kang pakiramdam sa realidad, na parang pinapanot ang sarili mula sa labas. Ngunit noong panahong iyon, hindi isinasaalang-alang ng pulisya ang ganitong psikolohikal na paliwanag. Noong 1993, ang criminal psychology at profiling ay hindi pagaanong ginagamit sa investigasyon ng pulisya sa Pilipinas. Inakalang pulisya na ang kanyang kalmadong kilos ay tandang isang asawang walang pakialam sa paglalayas ng kanyang misis. Ganito ang paggunita ni SPO1 de la Cruz. Kung isipin ko ngayon, mukhang nasa state of panic talaga ang lalaking iyon. Pero noon, mukha lang siyang kakaiba. Bakit siya ganoon kakalmado kung nawawala ang asawa niya? May tinatago ba siya? Ganoong pagdududa ang pumasok sa isip ko. Walang CCTV, walang saksi. Tinanggap ng pulisya ang kaso bilang simpleng paglalayas. Noong panahong iyon, hindi gaanong pinagtutunan ng pansin ang mga kaso ngang kusang pag-alis ng manasa hustong gulang. Bakit hahanapin ng pulis ang taong umalis sa sarili niyang kagustuhan? Iyon ang karaniwang pananaw, lalo na sa mga kaso ngang mag-asawa. Awe mag-asawa lang iyan, makakabati rin ang kanilang iniisip. Ganon din ang inakala ni SPO1 de la Cruz. Ngunit lumipas ang mga araw, at hindi bumalik si Maria Reyes. At 3 araw matapos ang insidente, lumitaw ang isang saksi na lubusang magpapabago sa takbong kaso. Ang mahahalagang oras ng paunang investigasyon ay nasayang. Ang babaeng umiyak. 3 araw matapos ang insidente, isang truck driver na nagngangalang Nestor ang nagbigay ng impormasyon sa pulisya. Noong una, inakala niyang isang babae lang na umiyak. Ngunit nang makita niya ang balita tungkol sa nawawalang babae sa stopover, agad siyang tumawag. Tinanong siyang pulis kung bakit hindi siya agad nak-report. Sumagot siya, hindi po iyon ang unang beses na nakakita akong taong umiyak sa stopover. May mga makasintahang nahihiwalay, mga taong galing sa away pamilya. Ang stopover ay laging may lugar para sa luhang isang tao. Kaya inisip ko lang na may pinagdadanan siya at nilagpasan ko na lang. Ngunit nang makita niya ang balita, bigla niyang naalala ang mukhang babae. Ang hagulgol nito ay hindi na maalis sa kanyang isipan at hindi na siya makatulog. Isinalaysay niya na noong Hulyo 22, bandang 10:50 ng umaga, malapit sa banyo ng stopover. May nakita siyang isang babaeng nakasandal sa isang payphone booth at humahagulgol. Tila may kausap siya sa telepono ngunit halos hindi makapagsalita at iyak lang ng iyak. Malinaw pa rin sa alaala ni Mang Nestor ang eksena. Hawak daw ng babae ang telepono sa isang kamay at tinatakpan ang bibig ng kabilang kamay na parabang pilit na pinipigilan ang kanyang pagiyak. Ngunit nanginginih ng husto ang kanyang mga balikat kaya ramdam mula sa malayo ang kanyang kalungkutan. Ang kanyang paglalarawan ay eksaktong tumugma kay Maria Reyes. Isang babaeng nasa 5'3" ang taas, nakasuot ng puting blouse at beige na pantalon, maikli ang buhok at may salamin. May hawak na maliit na bag na handbag. Agad na sinuri ng pulisya ang matala ng tawag sa payphone, ngunit walang record na natakpuan. Noong panahong iyon, imposible pang masubaybayan ang lahat ng papalabas na tawag mula sa isang payphone. Possible lamang na malaman kung may long distance na tawag o kung may partikular na numerong tatawagan para i-trace, ngunit hindi kung saan eksaktong tumawag. Hinala ng pulisya na isang kalaguyo ang kausap niya at sinimulan ang investigasyon sa anggulong iyon. Ngunit walang sinuman sa kanyang makakilala ang may ganoong relasyon. Ayon sa mga kaibigan,
Si Maria ay walang ibang lalaking kinakausap maliban sa kanyang asawa. Dahil nasa bahay lang siya, wala siyang pagkakataong makakilala ng ibang tao. Kung ganun, iba ang dapat nating itanong. Sino ang kausap niya sa telepono habang siya ay humahagulgol? Nagbigay ng ilang posibilidad ang mga profiler. Una, isang dating kasintahan o kaibigan na matagal nang hindi nakikita. Isang taong inakala niyang huli niyang masasandalan. Pangalawa, isang miyembro ng pamilya. Marahil ang kanyang nga magulang o kapatid. Pangatlo, isang taong hindi natin kilala na nanggakong tulong sa kanya. Paano kung ang kausap niya ay isang taong nangakong bagong buhay o isang bagong kinabukasan na naghihintay sa kanya? May isa pang mahalagang testimonya si Mang Nestor. Pagkatapos daw ibabang babae ang telepono, matagal siyang nanatiling nakasandal sa payphone booth na may blankong ekspresyon. Para daw siyang isang taong hindi alam kung saan pupunta o kung ano ang gagawin. Ganito ang pagunita ni Mang Nestor. Pagkababa niyang telepono, nakatayo lang siya ron ng matagal. Hindi ko alam kung 5 o 10 minuto, pero parang wala siyang nakikita o naririnig na parabang naputol ang koneksyon niya sa mundo. At dahan-dahan daw itinaas ng babae ang kanyang ulo at tumingin sa likurang bahagi ng stopover. Dun matatanaw ang isang ilog at ang babae na parabang hinihila ay dahan-dahang naglakad papunta ron. Iyon na ang huli. Sinabing truck driver na napakalungkot ng kanyang likuran kaya hindi niya ito makalimutan. Agad na nagsagawa ng pahahanap ang pulisya. Ngunit 3 araw na ang nakalipas at nawala na ang mga paunang bakas. Hinaluhok nila ang paligid ng ilog ngunit walang natakpuan. Isinaalang-alang nila ang posibilidad na tumalon siya, ngunit nung panahong iyon, mababaw ang ilog at mahina ang agos. Kaya maliit ang sansang inanot ang katawan. Bukod pa rito, nung umaga na Hulyo 22, maraming mangingisda at naglalakad sa tabing ilog. Dapat ay may nakakita, ngunit wala ni isang nakpatunay na may nakita silang kakaiba sa lugar na iyon. Si Maria Reyes ay tuluyang naglaho na parang natunaw sa hangin. Ang kanyang pagkawala ay maaring hindi isang trahedya, kundi isang huling pagtakas na pinili niya. Ngunit may matanong pa rin, kung talagang nahanda siya para sa isang bagong buhay, paano siya mabubuhay sa 3,000 piso at isang ID lamang? Noong dekada 90, sa lipunang Pilipino, halos imposible ang mahanap ng tirahan, trabaho o magbukas ng bank account ng walang sapat na patunay. Ang 3,000 piso ay sapat lamang para sa halos isang buwan. Kung ganun, ano ang plano niya pagkatapos nun? O wala na ba siyang pagkakataong isipin pa ang kinabukasan? Ang mamakasalungat na pahiwatig na ito ay nagdulot ng kalituhan sa mga investigador. Kusang pagalis ba o planadong krimen? Sa pagitan ng dalawang iyon, ang kaso ay tuluyang naging isang misteryo. Ang hindi magkatugmang oras. Ang teorya na kusang umalis si Maria ay tila nagbabalik kay Jose sa posisyon ng isang biktima. Ngunit sa kanyang salaysay, may isang maliit na buhol na hindi makalas mula pa sa simula. Ito ay ang oras. Sinabi niya sa pulisya na lumabas siya sandali para bumili ngampe. Sa 15 minutong pahinga, halos lahat daw ng oras na iyon ay ginugol niya sa pagbili ngampe. Ngunit ibang kwento ang sinabi ng tindera sa stopover. Ayon sa isang 23 taong gulang na estudyanteng part-time dun, dahil weekend, mas maraming tao kaysa karaniwan. Puno raw ang tindahan ng mga pasaherong bumibili ng inumin. Ngunit natatandaan niya ang lalaking iyon dahil may hawak itong isang malaking portable na telepono. Noong 1953, bihira raw makakitang taong may dalang cellphone sa stopover. Pumasok daw ang lalaki, kumuha ng 2 dalatang kape at nagbayad. Wala pang 1 minuto ang pagbabayad. Ngunit pagkatapos bumili, hindi siya umalis. Tumayo siya sa tabi ng payphone at matagal na nakipag-usap sa kanyang cellphone. Tanda pang tindera ang eksaktong oras. Dahil sobrang abala sa tindahan at nakaharang ang lalaki, nahihirapan ang ibang customer. Ilang beses daw siyang dumaan at nagsabing, "Excuse me po, dadaan lang."
Ang lalaki ay nakasandal sa telepono at patuloy na nakipag-usap ng mahigit 20 minuto. Naalala rin ng tindera ang ekspresyon ng lalaki. Noong una ay tila nakmamadali, pagkatapos ay naging seryoso, at sa huli ay parang may napagdesisyonan na. Ang 20 minuto ay mas mahaba pa sa 15 minutong hintong bus. Ano ang nakpanatili sa kanya ron ng ganun katagal? Ang mas kakaiba pa ay ang teleponong ginamit niya. Ayon sa tindera, hindi payphone ang ginamit niya kundi sarili niyang cellphone. Noong 1993, ang malaking brick phone ay simbolo ng yaman o mataas na posisyon. Si Jose Santos ay may dalang company-issued na two-way radio na may telepono. Noong panahong iyon, ang kumpanya niya ay nagbibigay ng ganong device sa mga manager para sa komunikasyon. Kung ganun, sa unang araw ng kanilang bakasyon, sino ang kausap niya ng ganun katagal? Agad na humingi ng tulong ang pulisya sa kumpanya niya para makuha ang tala ng matawag, ngunit isa na namang pader ang kanilang hinarap. Noong 1993, ang manatala ng tawag sa mga company device ay pansamantalang iniimbak lamang sa Central Exchange sa loob ng 7 araw. 3 araw matapos ang insidente bago lumitaw ang saksi, at ilang araw pa ang lumipas bago nagsimula ang masusing investigasyon. Ang matala ay nabura na. Muling tinawa ng pulisya si Jose para tanungin tungkol sa tawag. Noong una, itinanggi niya ito. Ngunit nang malinaw ang testimonyang tindera, umamin din siya. Sinabi niyang tinawagan niya ang kanyang boss para ayusin ang isang kayat na trabaho habang nasa bakasyon. Inimbestigahan ng pulisya ang boss niya. Ngunit sinabi ng boss na wala siyang natanggap na tawag mula kay Jose noong umaga ng Hulyo 22. Nasa bakasyon daw ito at walang kagyat na trabaho. Nakasalungatan ang pahayag ni Jose at ng kanyang boss. Kung ganun, sino ang kausap niya sa loob ng 20 minuto? Sinuringam nga criminal psychologist ang ganitong pattern ng pagsisinungaling. Ang mga kriminal daw ay paulit-ulit na nagsisinungaling para itago ang mahahalagang katotohanan. Isinisingit nila ang kasinungalingan sa pagitan ng mga piraso ng katotohanan hanggang sa sila mismo ay malito. Bakit itinago ni Jose ang mahalagang tawag na ito? Inimbestigahan pa ng pulisya ang ibang kasamahan ni Jose sa trabaho at natakpuan nila ang kanyang malapit na kaibigan, si Ramon Cruz. Inamin ni Ramon na nakatanggap siya ng tawag mula kay Jose noong umaga ng Hulyo 22, ngunit noong una, malabo ang kanyang pahayag. Sinabi raw ni Jose na hindi pa bumabalik ang asawa niya mula sa banyo at hindi niya alam ang gagawin. Alis na raw ang bus pero wala pa ang asawa niya, kaya nag-aalala siya. Pinayuhan daw niya si Jose na maghintay pa ng kaunti. At kung wala pa rin, bumaba na at humingi ng tulong. Tinanong ng pulisya kung gaano katagal ang usapan. Mga 5 minuto raw, sabi ni Ramon. Ngunit ang nakita ng tindera ay 20 minuto. Piniga ng pulisya si Ramon at binago niya ang kanyang unang testimonya. Ang totoo, pagkatapos daw ng tawag. Matagal pang nakatayo si Jose ron hawak ang telepono ayon sa narinig niya mula sa tindera. Marahil daw ay oras iyon para mag-isip siya ng mag-isa. Dito nakakita ngang mahalagang pahiwatig ang pulisya. Si Jose ay nakipag-usap sa kaibigan sa loob ng 5 minuto at sa natitirang 15 minuto, nakatayo lang siya ron ng mag-isa. Ano ang ibig sabihin nito? Nasa sangangdaan siya. Bababa siya para hanapin ang asawa o sasakay na at alis. Ang kanyang 20 minuto ay hindi para sa paghahanap. Ito ay ang malupit na oras ng pag-isip para sa kapalaran ng kanyang asawa. Mula sa puntong ito, binago ng pulisya ang direksyon ng investigasyon. Hindi na ito simpleng paglalayas, kundi isang posibleng krimen kung saan sangkot ang asawa, ngunit walang matibay na ebidensya. Ang talang tawag, CCTV, at pisikal na ebidensya ay naglaho na sa paglipas ng panahon. Ang kaso ay muling bumalik sa misteryo. Ang 10 taong pagitan, ang 10 taong pagsisisi. Dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya, humantong sa wala ang investigasyon. Walang tala ng tawag, walang CCTV, walang katawan.
Patuloy na iginit ni Jose ang kanyang kawalang sala. Gusto raw niyang mahanap ang asawa niya. Naghihintay siyang bumalik ito kahit na itinuring siyang suspek. Hindi siya makulong dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong taglagas ng 1993, ang kaso ng pagkawala ni Maria Reyes ay pansamantalang isinara bilang kusang pag-alis. Sa batas, siya ay buhay ngunit isang nawawalang tao. Pagkatapos nun, nagbago ng husto ang buhay ni Jose Santos. Umalis siya sa kanyang trabaho na halos 10 taon na niyang pinasukan. 6 na buwan matapos mawala ang kanyang asawa. Napansin ng kanyang mga kasamahan na unti-unti siyang naging tahimik at isinara ang sarili sa mundo. Ganito ang pagunita ng isang kasamahan. Naging ibang tao si Jose pagkatapos ng insidente. Tuwing tanghalian, mag-isa siyang lumalabas at naglalakad-lakad bago bumalik. Sa mga inuman, tahimik lang siyang umiinom bago maunang umalis. Parang pinarurusahan niya ang sarili. Inihihiwalay ang sarili sa mundo. Iniwan niya ang Maynila na puno nga alaala ng kanyang asawa at lumipat sa isang maliit na bayan sa Bulacan. Sinusuri ng mga criminal psychologist ang ganitong pagpili. Ang ilang kriminal daw ay nananatili malapit sa lugar ng krimen bilang paraan ng pagpaparusa sa sarili. Para sa kanila, ang pag-alis sa lugar na iyon ay parang pagtakas sa kanilang kasalanan. Kaya hinaharap nila araw-araw ang kanilang ginawa na parang habang buhay na nagsisisi. Maaring ganun din ang dahilan ng pagpili ni Jose. Doon, nagtrabaho siya sa isang maliit na printing press at namuhay ng tahimik. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, namuhay siyang parang anino, malayo sa lahat. Bukod sa pagpasok at pag-uwi, halos nasalub lang siyang kanyang kwarto. Bihira siyang bumati at hindi nakikipagkaibigan. Ganito siya inalala ng tagapamahala ng inupahan niyang apartment. 5 taon siyang nakatira sa building, pero halos hindi kami nakausap. Kapag nagbabayad ng upa, tahimik lang niyang inaabot ang sobre. Minsan, sa gabi, may naririnig akong mahinang ungol mula sa kwarto niya. Parang may isang taong sobrang nahihirapan. Hindi siya nag-asawang muli. Hindi niya binawi ang ulat ng pagkawala ng asawa at hindi rin siya nakipaghiwalay. Sa batas, asawa pa rin siya ni Maria Reyes. Ngunit mayroon siyang isang kakaibang ugali. Taon-taon, tuwing Hulyo 22, nawawala siyang ilang araw. Ayon sa may-ari ng printing press, laging nagbabakasyon si Jose sa araw na iyon. Kahit gaano kaabala, hindi niya ito ipinagpapalit. At pumupunta siya sa isang lumang motel malapit sa Tarlac, stopover at nananatili roon ng ilang araw. Ang may-ari ng motel ang saksi sa kanyang ginawa sa loob ng halos 10 taon. Malinaw niyang naalala ang bisitang dumarating tuwing Hulyo. Halos hindi raw ito nagsasalita. Pagpasok sa kwarto, halos hindi na lumalabas at kumakain. Kapag kinakatok, isang maikling, okay lang ang sagot. Ngunit minsan, may maririnig daw na mahinang pag-iyak mula sa loob. Sabi ng may-ari ng motel, noong una, akala ko kakaibang bisita lang siya, pero dahil taon-taon, siyang dumarating sa parehong araw at parehong kwarto, naisip kong may espesyal na dahilan. Minsan, habang naglilinis, may nakita akong punit-punit na litrato sa basurahan. Mukhang isang babae, sinadyang punitin. Pero kinabukasan, nakita kong pinagdikit-dikit niya ulit gamit ang tape. Punitin, tapos idikit ulit. Paulit-ulit. Ano ang ibig sabihin nito? Pag-alala ba ito ngang isang asawang nangungulila? O isang ritual ngang pagsisisi ng isang kriminal na bumabalik sa lugar ng kanyang krimen? Ipinaliliwanag ng mga criminal psychologist ang ganitong kilos. Ang ilang taong nakagawa ng malubhang krimen ay paulit-ulit na bumabalik sa lugar ng krimen dahil sa konsensya. Doon nila inaalala ang kanilang ginawa at pinarurusahan ang sarili. Tinatawag itong compulsive return behavior sa psikolohiya. Ngunit posible rin ang kabaliktaran. Ang ilang taong nawalan ng mahal sa buhay ay binabalikan ang huling lugar na pinagsamahan nila na parang isang banal na lugar. Umaasa silang naroon pa ang alaala ng nawalang tao.
Ang 10 taong paglalakbay ni Jose, ano nga ba ito? Pagsisisi o pangungulila? Noong Pebrero 1998, namatay si Jose Santos sa isang aksidente sa sasakyan. Isang single vehicle accident kung saan bumangga siya sa isang malaking truck. Ayon sa investigasyon, pagod at antok ang sanhi. Sa kanyang maliit na kwarto, ilang gamit ang natakpuan. Sa loob ng isang lumang bag, naroon ang magupit ng balita tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa at mga kopya ng police report. At sa ilalim ng drawer, isang lumang notepad ang natakpuan. Nakasulat doon ang mga maikling pangungusap para sa bawat Hulyo 22 mula 1993 hanggang 1997. Patawad, miss na kita. Bumalik ka na. At sa huling pahina, isang pangungusap na naglalaman ng kanyang 10 taon. Hindi siya bumalik. Pero sa araw na iyon, ako ang nagbaba sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Isang pag-amin na pinalaya na niya ang asawa sa kanyang puso? O isang pag-amin sa krimen na iniwan niya ang asawa sa stopover? Sa trunk ng kanyang kotse, isa pang bagay ang natakpuan. Isang kupas na litrato ng kanyang asawa. Sa likod nito, may nakasulat na halos nabura na, "Maria, bumaba ka at maghintay. Babalik ako agad." Ito ba ang huling pangako niya sa asawa? O isang kasinungalingan sa sarili habang iniiwan niya ito? Sa pagkamatay ni Jose Santos, nawala ang nag-iisang saksi na makapagbibigay linaw sa katotohanan. Ngunit ang mga iniwan niyang bakas ay nagsasabi kung ano ang kanyang pinagdaanan sa loob ng 10 taon. Namuhay ba siya sa pagsisisi? Pinarurusahan ang sarili? O taos puso siyang nahintay sa asawang hindi na bumalik? Hindi pa natin alam ang sagot. Ang pagtuklas sa tape. 10 taon matapos ang insidente, noong tagaraw ng 2003, habang isinasagawa ang malaking renobasyon sa Tarlac Stopover, isang bakas ng nakalimutang kaso ang muling lumitaw. Isang empleyado ang naglilinis ng isang maalikabok na bodega. Hunyo 2003, nakpasya ang pamunuan na irenovate ang buong pasilidad at itapon ang lahat ng lumang gamit. Isang linggo nang naglilinis ang empleyado. Sa ilalim ng isang lumang estante, nakakita siyang isang plastic box. Puno ito ng alikabok at basag ang isang sulok. Sa loob, maraming lumang tsaset tepam nakakalat. Karamihan ay wala ng label o hindi na mabasa dahil sa dumi. Itatapon na sana niya nang bigla siyang naging mausisa. Inisip niyang angga boses ng libo-libong taong dumaan dito 10 o 20 taon na ang nakalipas ay maaring nasa mga tape na ito. Isa sa mga tape na medyo maayos pa ang kondisyon ay may sulat kamay na label. Hulyo 22, 1993. Test broadcast. Pamilyar sa kanya ang petsa. Hulyo 1993. Sandali siyang nag-isip at naalala niya. 10 taon na ang nakalipas. May isang babaeng nawala rito. Hindi pa siya nagtatrabaho dito noon, ngunit naging usap-usapan ang kaso kaya medyo naalala niya. Kinuha niya ang isang lumang cassette player sa sulok, pinunasan ang alikabok at isinaksak. Gumana ito. Ipinasok niya ang tape at pinindot ang play. Mula sa speaker, umalingaw-ngaw ang paulit-ulit na anunsyo mula 10 taon na ang nakalipas. Maya-maya po ay darating na tayo sa Tarlac Stopover. 15 minutong hinto, hinihiling po sa mga pasahero na sumunod sa oras. Isang mekanikal at walang emosyong boses. Patuloy na umikot ang tape, paulit-ulit ang anunsyo. Ititigil na sana niya nang magpasya siyang pakinggan hanggang sa dulo. At malapit na sa dulo ng tape, sa isang maikling pagitan, may narinig siyang kakaibang tunog. Noong una, akala niya ay ingay lang, ngunit hindi. Boses ito ng isang tao. Itinaas niya ang volume at muli niyang pinatuktok ang bahaging iyon. Ngayon, malinaw na, isang napakahina at malungkot na boses ng isang lalaki. Kailangan niyang bumaba. At ako, kailangan kong malaman ang katotohanan ito. Kinilabutan ang empleyado.
Ang boses ay parang isang pag-amin, isang pagdadahilan, o isang pagbubulong sa sarili. Itinigil niya ang tape at matagal na nanatili ron. Nanginginig ang kanyang mga kamay at pinagpapawisan siya. Ang kwento ng nawawalang babae 10 taon na ang nakalipas ay bumalik sa kanyang isipan. Agad siyang tumawag sa pulisya. Kaninong boses ito at ano ang katotohanan kailangan niyang malaman? Mula sa 10 taong nakalipas, isang analog na tape ang nagsimulang magsalita. Agad na ipinadala ang tape sa National Bureau of Investigation. Sinuri nga, ma-voice analyst ang boses para matukoy kung sino ang may-ari. Luma na ang tape at hindi maganda ang kalidad ng tunog, ngunit sapat pa rin para masuri ang frequency pattern at mga katangian ng boses. Unang sinuri ng team ang mga pangunahing katangian, lalaki, tinatayang nasa 40s, medyo paos, at may punto ngang tagagitnang Luzon. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta. Ang boses ay pag-aari ngang asawang si Jose Santos na namatay sa aksidente 5 taon na ang nakalipas. Ikinumpara ng pulisya ang boses sa tape ng kanyang testimonya noong 1993 at samga recording ng meeting sa kanyang dating kumpanya. Ang tono, paraan ng pagsasalita, at pattern ng pahinga ay pareho. Kung ganon, bakit niya iniwan ang kanyang boses sa isang announcement tape? Muling binuo ng pulisya ang mapangyayari. Hulyo 22, 1993, bandang 11 ng umaga, matapos mawala ang asawa, tumakbo si Jose sa opisina ng stop-offer. Abala ang opisina noon. Ayon sa staff, nagmamadali siyang humiling na ipaanunsyo ang pangalan ng kanyang asawa. Ilang beses itong ginawa ng staff, ngunit hindi lumitaw si Maria. At sa prosesong iyon, may sandaling naiwan si Jose na magis sa malapit sa announcement booth. Noon, hindi pa mahigpit ang seguridad doon. Isang maliit na booth lang na hindi nakalok, na may cassette player at mikropono. Ayon sa mga profiler, maaring bigla siyang pumasok doon dahil sa matinding konsensya at kalituhan. Sa pagnanais na may makaalam sa kanyang ginawa, nakuha niyang mag-record. Ito ay isang uring immediate confession urge sa psikolohiya. Isang kilos na lumalabas kapag nawawalan ng kontrol dahil sa matinding pagkabalisa pagkatapos ng isang krimen. Ngunit bakit? Bakit niya ginawa iyon? Tinatawag ito ng mga profiler na delayed confession urge. Ang ilang kriminal ay gustong ibaon ang kanilang sikreto habang umaasa rin na may makakaalam nito. Iniwan nila ang kanilang kasalanan sa mga lihim na paraan, sa isang talaarawan liham o sa isang tap. Umaasa silang balang araw ay may makakatuklas nito at may intindihan kung ano ang kanilang ginawa at bakit. Ito ay isang pag-amin, isang pagdadahilan, at isang pagsusumamo ng kapatawaran. Naniniwala rin ang mga eksperto na ito ay kanyang sariling paraan ng pangungumpisal. Nakagawa na siyang isang bagay na hindi na mababawi at kailangan niyang dalhin iyon habang buhay. Ngunit napakabigat ng pasanin. Kaya ibinulong niya ang kanyang sikreto sa isang tape na akala niya ay walang makakarinig. Kailangan niyang bumaba. At ako, kailangan kong malaman ang katotohanan ito. Paano natin dapat unawain ang pangungusap na ito? Bakit kailangan niyang bumaba? Ano ang nag-udyok sa kanya na iwan ang asawa at umalis mag-isa? At ano ang katotohanan kailangan niyang malaman? Ngayon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng makabit-kabit. Ang may-ari ng boses. Nang matukoy na ang boses sa tape ay kay Jose Santos, muling binuo ng pulisya ang buong kwento. 5 taon na siyang patay, ngunit ang mainiwan niyang bakas ay malinaw na nagsasalaysay na trahedya. 10 taon na ang nakalipas. Muling sinuri ng pulisya ang magamit na nakuha nang siya ay mamatay noong 1998. Ang kupas na litrato ng kanyang asawa sa trung na may sulat sa likod, "Maria, bumaba ka at maghintay, babalik ako agad." At ang huling pangungusap sa kanyang notepad, hindi siya bumalik. Pero sa araw na iyon, ako ang nagbaba sa kanya. Ang lahat ng pirasong ito, kasama ang kanyang boses sa tape, ay bumubuo na ang isang larawan.
Ganito ang pagsusuri ng nga profiler. Hulyo 22, 1993, dumating ang mag-asawa sa stopover. Bumili si Jose ng kape at nakipag-usap sa cellphone sa loop ng 20 minuto. Hindi natin alam ang eksaktong pinag-usapan, ngunit batay sa testimonyang kasamahan at ng tindera, ganito ang nangyari. Nang hindi bumalik ang asawa, nagpanik siya at tumawag sa kaibigan. 5 minutong usapan. Pinayuhan siya na maghintay. Ngunit pagkatapos ng tawag, hindi siya umalis. 15 minuto siyang nakatayo roon, nag-iisip. Nasa sangangdaan siya. Bababa para hanapin ang asawa o sasakay at alis. Kung tunay siyang nagmamahal na asawa, dapat ay bumaba siya, ngunit sumakay siya. Bakit? Itinuturing ito nga profiler bilang isang planadong pag-abandona. Malamang na alam na niyang gusto ng umalis ng kanyang asawa. Tulad ng sinabi ng mga kaibigan, matagal na niyang sinasabing gusto niyang umalis. Marahil, noong umagang iyon sa bus, may sinabi si Maria sa kanya na hindi na sila maaring magsama, na gusto na niyang makipag-iwalay. O kahit hindi, nararamdaman na niya na iwan na siya at hindi niya matanggap iyon. Ganito ang pagsusuri sa kanyang isipan. Ako ang asawa niya sa loob ng 15 taon. Ako ang bumuhay sa kanya, tapos iwan niya ako. Sige, umalis ka, pero umalis kang walang-wala. Kaya gumawa siyang isang malupit na desisyon. Iniwan niya ang kanyang asawa sa stopover at umalis. Isang handbag lang ang dala ni Maria na may 3,000 piso at ID. Alam ito ng asawa, ngunit alam din niya na hindi sapat iyon para magsimulang bagong buhay. Noong dekada 90, paano mabubuhay ang isang babae sa ganoong halaga lamang? Ibinigay niya sa kanyang asawa ang pinakamalupit na parusa. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Pero subukan mong mabuhay ng mag-isa. At sa huli, babalik ka rin. Iyon ang nasa isip niya. Ang babaeng umiyak sa payphone ay marahil humihingi ng tulong sa isang matagal ng kaibigan o sa kanyang pamilya. Ngunit walang sumagip sa kanya. O baka sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan at naglakad siya papunta sa lugar kung saan matatanaw ang ilog. Pagkatapos nun, tuluyan na siyang naglaho. Ang pinakamalamang na teorya ng mga profiler ay nagpakamatay siya. Walang mapupuntahan, walang pera, walang babalikan, at ang sakit ng pagtataksil ng asawang nag-iwan sa kanya. Halos imposible para sa isang babae na mabuhay sa ganoong kalagayan noong panahong iyon. Ngunit walang natakpo ang katawan. Posible rin na may tumulong sa kanya at nagsimulang bagong buhay. O baka nabiktima siyang aksidente o krimen. Ngunit walang ebidensya para suportahan ang alinman dito. Ang eksaktong katotohanan ay hindi na malalaman. Ang tiyak lamang ay sa araw na iyon, iniwan ni Jose Santos ang kanyang asawa at habang buhay niyang dinala ang bigat ng kasalanang iyon. Ang dahilan kung bakit niya binabalikan ang lugar na iyon taon-taon, kung bakit siya namuhay ng mag-isa, kung bakit niya iniwan ang kanyang pag-amin sa tape lahat ay naguugnay na ngayon. Maaring hindi niya pinatay ang kanyang asawa. Ngunit kinuha niya ang lahat ng paraan para mabuhay ito. Ang maleta, sapat na pera, at isang tahanang babalikan. Iniwan niya ang asawa na mag-isa sa gitna ng isang abalang stopover. Ito ay isang pag-abandona na mas malupit pa sa pagpatay. Sa batas, ang kasong ito ay mananatiling isang misteryo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi natakpuan ang katawan ng asawa at ang suspek na asawa ay patay na. Ngunit lahat ng ebidensya, ang boses sa tape, ang pag-amin sa notepad, ang 10 taong pagsisisi ay tumuturo sa isang kwento. Walang tiyak na ebidensya, ngunit lahat ng pahiwatig ay sumusuporta sa teoryang ito. Sa araw na iyon sa stopover, sinadyang iwanan ni Jose Santos ang kanyang asawa. Ang kanyang boses sa tape ang nagpapatunay dito. Kailangan niyang bumaba. At ako, kailangan kong malaman ang katotohanan ito. Hanggang sa huli, sinubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang desisyon na dahil gusto ng umalis ng asawa,
Kinailangan niya itong pakawalan. Ngunit sa likod ng dahilan na iyon ay ang habambuhay na pagsisisi. Sa loob ng 10 taon, araw-araw niyang inalala ang araw na iyon, pinarurusahan ang sarili. At sa huli, hindi na niya nakayanan ang bigat at pumanaw. Ito ang pinakamalamang na kwento na mabubuo mula sa mga naiwang ebidensya. Ngunit ang tunay na katotohanan ay silang dalawa lamang ang nakakalam. Sa batas, ang kasong ito ay mananatiling isang unsolved case. Ngunit alam natin, ang hindi bumaba sa bus ng araw na iyon ay hindi si Maria Reyes, kundi ang konsensya ni Jose Santos. Hindi niya matanggap ang desisyon ng asawa na makipaghiwalay, kaya gumanti siya sa pinakamalupit na paraan. Inabandona niya ito sa isang lugar na walang-wala. Marahil, habang buhay niyang inisip ang takot at kawalan ng pag-asa na naramdaman ng kanyang asawa. Taon-taon, tuwing Hulyo 22, sa isang motel malapit sa Tarlac Stopover, mag-isa siyang umiyak, nabubuhay sa sarili niyang impyerno. Ang kasong ito ay nagtatanong sa atin, sa pagtatapos ng pag-ibig, kaya ba nating tuluyang pakawalan ang isang tao? Kapag ang pag-ibig ay naging galit, gaano kalupit ang maaring maging isang tao sa iba? At paano sinisira ng desisyong iyon ang sarili? Maaring hindi pinatay ni Jose ang kanyang asawa, ngunit kinuha niya ang lahat ng paraan para mabuhay ito. Iyon ay isang pagdurusa na mas matagal pa kaysa sa kamatayan. Ang aral na iniwan ng kasong ito ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi pag-ari. Ang pagpilit sa isang taong gustong umalis ay hindi pag-ibig, kundi karahasan. At ang desisyong iyon ay sumisira sa parehong tao. 30 taon na ang nakalipas, ngunit maaring mayroon pa ring nakararanas ng parehong sakit. Binuburang ang panahon ang lahat. Ngunit ang dapat nating tandaan ay may isang babaeng naiwan sa stopover na walang babalikan at walang mapupuntahan. At ang gumawa nun sa kanya ay ang mismong taong dating nagsabing mahal siya. Nasaan na kaya si Maria Reyes? Namumuhay kaya siya sa ibang lugar, sa ilalim ng bagong pangalan? O tuluyan na siyang naglaho sa agos ng ilog ng Tarlac? Hindi natin alam. Ang tanging magagawa natin ay alalahanin ang kanyang pangalan, ang kanyang kwento, ang pag-alala, ang huling dignidad na may bibigay natin sa mga nawala. Ang inyong interes ang pumipigil na mabura ang pangalan ng manawawala. Ang inyong pag-like at pag-subscribe ang pinakamabisang paraan para muling buhayin ang mga nakalimutang tala. Ito ang pagsasalaysay ng mga nawawala. Salamat.